Magandang araw sa lahat ng mga masugid na tagapakinig ng channel na ito. Ang kwentong ito ay tunay na nangyari noong taong 2020 at ako mismo yung nakasaksi. Tawagin na lang po ninyo ako sa Palayaw na Gabong, 35 at kasalukuyang naninirahan dito sa Maynila. Kasama ko yung kinakasama ko at isang anak na lalaki. Isa po akong pahinante ng truck sa Maynila noon sa Delpan. Bilang pag-aari nga ito ng aking ninong Osting nang siyang tinuturing kong ikalawang tatay. Dahil matagal na ring patay yung tatay ko, mula nang maaksidente nga po ito sa motor. Ang nanay ko naman ay nag-asawa ng iba at nagtayo ng bagong pamilya mula nang mawala yung tatay ko. Kaya naman naiwan ako sa poder ng aking ninong. Isang umaga, nakatanggap kami ng iba pang pahinante ng schedule ng delivery sa isang lugar sa Pangasinan. Ayon sa mga kasama ko, ay liblib daw yung lugar na yon. Kaya binigyan na nga kami ng babala ng ibang tropa na mag-iingat sa lugar dahil may mga bali-balita daw na may mga nakatagong kuta ng mga rebelde doon. Kaya naman isinaalang-alang rin namin itong tatlo bago nga kami tumulak sa lugar na aming paroroonan. Bali dry goods po yung karga namin nung mga panahong yon. Kaya naman talagang may kabigatan rin yung mga karga namin at kinakailangan na hindi ganon kabilis yung pagpapatakbo upang makaiwas rin sa mga aksidente. Ngunit dahil nga sa tagal ng aming biyahe at kinakain na rin po kami ng antok noon, samahan pa ng malamig at preskong hampas ng hangin sa aming mga mukha kaya medyo inaantok po talaga kami. Ito rin po pala yung mga panahon na inuunti-unti na rin akong pasabakin sa pagmamaneho. Nang mangyari po yung kwentong ito, ay medyo pinapasabak na rin po ako sa pagmamaneho. O Istong, Kaloy, tutulugan nyo na naman ako habang ako'y nagmamaneho. Saad ko pa nga po sa dalawa kong kasama noon na halatang inaantok na nga. Ha? Kami kuya? Hindi, nagmumuni-muni lang kami. Maang naman itong si Istong habang may dinudukot sa kanyang tagiliran. Agad nga silang umayos ng upo noon at nagkanya-kanya ng asikaso habang tila masamang nakatingin sa akin. Nang balingan ko naman sila ng tingin at muling sitahin, ay natameme naman po silang dalawa dahil alam nga nila sa kanilang mga sarili na hindi sila mananalo sa akin kahit na mapagtulungan pa nila akong dalawa. Sa patuloy naming pagmamaneho, ay nakaramdam na nga ako ng gutom noon at matinding antok na talaga namang hindi nga maiiwasan. Gusto ko sanang tumigil na muna upang kahit papano ay makapag-ayos kami ng aking mga kasama. Ngunit wala nga kaming matigilan sa lugar dahil sadyang makipot at alanganin yung daang aming tinatahak. Bandang mga 11:00 ng gabi, nang may madaanan nga kaming bahay pahingahan, at ito nga ay pag-aari ng isa sa aming mga kakosang itago na lang po natin sa pangalang Brando. Dahil sa tindi ng pagod at antok, ay doon ko na nga muna idinaan sa kanila yung truck at maayos na pumarada upang kahit papano ay makapagpahinga rin. Ang bahay ni Brando ay nasa isang liblib at malawak na palayan na may mapunong bahagi. Malugod naman kaming tinanggap ni Brando noon sa lugar nila at pinakain. Talagang inasikaso po niya kami noon. Bagaman si Brando lamang yung mag-isang nakatira doon sa bahay ay hindi naman daw siya nababahala o kahit natatakot sa mga napapabalitang mga rebelde sa lugar. Isa pa, sa tinagal-tagal raw niyang naninirahan doon ay wala naman daw siyang naikwentrong ganon kahit na sino sa kanilang lugar. Huwag kayong mag-alala, walang rebelde dito. Ang meron dito ay mas masahol pa sa mga yon. Natatawang saad pa nga ni Brando noon. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Naguguluhan ko namang tanong. Ang mundo nating ito ay punong-puno ng hiwaga at mga bagay na hindi kayang may paliwanag ng ating isip o hindi maabot ng ating pangunawa. Tulad ng mga kwento dito ng kababalaghan, lalo na nga yung mga nilalang nakilala sa tawag na aswang. Sambit pa nito. Sir Dan, noon po hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganong kwento. Pero nung makita ko nga yung mukha ni Brando na tila ba seryoso sa kanyang mga sinasabi, ay hindi ko na siya kinontra. At pinakinggan ko na lamang yung kanyang mga sinasabi. Kahit na hindi ako naniniwala sa mga binabahaging kwento ni Brando, nirespeto ko na lang at nakinig na lang ako.
Ngunit bigla ngang iniba nitong si Istong at Kaloy ang usapan dahil kitang-kita sa kanilang dalawa yung kawalan ng respeto at pamamahiya kay Brando. Buti na lamang at tumigil din silang dalawa at pinili na lang na lumabas na muna. Lalabas na muna kami kuya. Alam mo na, para makapagkarga na rin, malapit na kaming malobat eh. Saad pa nga po nito habang natatawa-tawa. Yung tinutukoy po na lobat ng dalawa ay hindi lobat tungkol sa telepono o kahit na anong gadget, kundi tungkol sa, alam mo na, aminado naman akong gumagamit yung dalawang tukmol na yun eh. Pero para lamang sa trabaho, para manatili nga silang gising. Lalo na't kailangan talagang gising yung diwa mo sa mga ganitong trabaho. Pero sila lang hindi ako gumagamit ng mga ganon. Habang patuloy kami sa pagkukwentuhan ni Brando, at ilang minuto na rin yung nakaraan matapos bumatak ni Estong at ni Kaloy, ganoon na lang yung gulat namin nang makarinig nga kami ng magkakasunod na katok sa pinto. Napakunot nga yung noon namin ni Brando noon dahil tila ba nagmamadali sila Estong at Kaloy na pumasok ng bahay. "Chip, Manong Brando, buksan yung pinto. Pakiusap." Pagmamadali pa nilang saad noon. Nagkatinginan pa nga kami ni Brando nung mga oras na yon dahil inakala naming parang hay na nga silang dalawa at nasobrahan sa paggamit. "Ano bang meron dyan? Tila nagmamadali kayo Usisang tanong pa nga ni Brando sa kanilang dalawa. Napanay pa rin yung pagkatok. "Nong, meron po doong asbang sa may bandang maraming mga kawayan." Saad pa nga po nila. Dali-dali namang inabot ni Brando yung kanyang maikling itak na nakatakles na nakasabit sa dingding bago nga niya binuksan yung pinto ng bahay. Kakarampot pa lang na siwang yung nabubuksan ni Brando, itinulak na nga ito ni Kaloy at nagmamadaling pumasok sa loob. "May aswang doon sa may kawayanan, sa likod ng truck kung saan kami pumarada." Naiyak pa nga nitong sabi. Muli ay nagkatinginan nga kami ni Brando dahil alam namin na hindi gawa-gawa ni Estong at Kaloy yung kwentong yon. Base nga sa kanilang reaksyon at sa takot naming nakikita sa kanila, ay halatang totoo yon at nangangatog pa nga sila sa kanilang kinatatayuan. At doon na nga nagsimulang magkwento yung dalawa. "May narinig po kaming lumagabog sa may taas ng truck. Inakala pa nga namin nung una na baka pinagtitripan nyo kami, kaya sinubukan naming hanapin. Pero nung hinanap na namin, nakakita kami ng figurang maitim, kaya sinubukan naming lapitan yon. At ganoon na lang po yung takot namin nung maninaga namin na isang taong mabalahibo. Yung nilalang na yon at walang pang itaas na damit." Saad pa nga ni Kaloy na nanginginig pa rin sa takot noon. Upang makumpirma nga yung sumbong nilang dalawa, ay lumabas kami ni Brando at hawak niya yung kanyang maikling itak noon habang ako naman ay may hawak ring flashlight na pang ilaw. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa lugar na kanilang tinuturo. At nung makarating nga kami doon sa likod ng truck, ay wala naman kami nakita o napansing kakaiba. Talaga naman mukhang batak na batak lang yung dalawang yun At kung ano-anong mga nilalang yung pumapasok sa kanilang kokote. Sabi ko naman noon, pero kinontra ni Brando. Mapabalik na kami sa bahay nila nang makaamoy nga kaming dalawa ng kung anong nakasusulasok na amoy na hindi namin alam kung saan nga ba nagmumula. Biniro ko pa nga si Brando noon na baka umutot siya. Pero tinanggi po niya ito at talagang seryoso siya. Kaya tumigil na rin ako sa mga wala kong kwentang biro. Habang patuloy kami sa paglalakad, ay gano'n na lamang yung gulat ko nang bigla kaming may nakasalubong na isang tao na parang lalaki. Punong-puno po ito ng makapal at itim na balahibo sa kanyang katawan at may naglalampasang mga ngipin at mga pangil sa bunganga nito. Pumatungal ng nakakatakot yung nilalang na yon dahil ano pang masindak nga kami ni Brando at magtatatakbo na nga sa takot. Nakakailang hakbang pa lang po ako noon nang bigla akong banggain ng nilalang at sa sobrang lakas ng pagkakabangga niya sa akin noon ay nagpagulong-gulong ako sa lupa. Agaran din naman akong inalalayan ni Brando na makatayo. Pero tila hindi kami hinayaan ng aswang na makatakas dahil muli na naman niya kaming inatake. Nang mabuwal din si Brando, agaran siyang dilundagan ng nilalang at pinagkakalmot gamit yung nagtatalasan nitong mga kuko. Kaya naman pinagsasalag po niya ito gamit yung kanyang mga braso. May mangilan-ngilan pang pagkakataon na sumubok na kumagat sa kanya yung nilalang.
pero hindi nga niya ito magawa. Pero napipigilan naman po yun ni Brando. Habang abala sa pagtatangka yung aswang na mabiktima si Brando, ay nagpalingalinga naman ako ng mga sandaling yun upang maghanap ng mga bagay na maaari kong magamit sa nilalang. Nang makapako nga yung isang bato na may katamtamang sukat at bigat. At walang pagdadalawang isip ko po itong ipinukpok sa mukha ng nilalang na iyon. Nung kumonekta nga yung atake ko sa nilalang, ay pumagilid po ito at natanggal sa pagkakaibabaw kay Brando. Nung makita ko nga yung oportunidad na ito ay dali-dali ko nang inakay si Brando sa kamay at dali-dali kaming tumayo upang matakasan nga yung mabalasik na aswang na iyon. Grabe po yung takbo noon at sigaw nga kami ng sigaw dahil talaga ngayon po yung unang pagkakataon na makaramdam ako ng ganun katinding takot na akala ko ay mamamatay na nga kami. Malamang ay ganun rin po yung nararamdaman ni Brando nung mga sandaling yon dahil sigaw rin po ito ng sigaw at halatang gulat na gulat sa mga pangyayari. Halos magkandadapa-dapa na nga po kaming dalawa noon pero hindi kami nagpapigil. Ayaw naming maging hapunan ng nilalang. Nang matanawan nga namin yung bahay nila Brando ay nakita namin si Istong at Kaloy na nagkukumahog at pinagmamadali na kaming dalawa. Sigaw rin sila ng sigaw at halatang nagpapanik na rin. Nung makaabot nga kami ay hinatak na po kami nilang dalawa papasok sa loob ng bahay. Halo-halong emosyon yung mga naranasan ko nung mga sandaling yon na hindi ko nga maipaliwanag. Habang hingal na hingal naman ako at nakikiramdam pa rin po kami noon sa kapaligiran. Ganon din si Brando. Katunayan ay napahiga pa nga po ito sa sahig dahil sa labis na paghingal. Ilang sandali lamang yung lumipas noon ay nakarinig na naman po kami ng paghagok ng tulad sa isang baboy. Paikot-ikot po ito sa bahay na para bang naghahanap ng paraan para makapasok. Doon na nga ay sinubukan naming kumalma na muna kahit papano. Alam rin naming wala siyang madadaanan dahil sarado naman po yung lahat ng mga bintana sa buong bahay. Buong gabi po kami noong hindi nakatulog dahil sa takot na baka mapasok nga kami ng aswang sa loob ng bahay. Nilagyan po namin ng mga asin at bawang noon yung mga bintana at pinto. Yun lang din yung alam naming pamamaraan. At kanya-kanya na rin po kami noon ng hawak ng mga kutsilyo at kung ano pang pwedeng magamit. Mag-alas 4 na nga nung maramdaman naming tila ba humupa na nga yung pananalasa ng nilalang na iyon. Pinagmumura po namin yon at sinabing umalis na lang dahil wala siyang mapapala. Isang malakas po na pagaspas noon yung aming narinig na umalingaw-ngaw indikasyon na umalis na nga yung nilalang sa labas ng bahay nila Brando. Lalo at mga alas 4 na nga rin at mag-uumaga na. Kaya naman doon pa lang po kami nakahinga ng maluwag noon at nakapagpahinga. Dahil sa takot nga sa aswang na yon ay para bang nawala yung epekto ng bawal na gamot kay Istong at kay Kaloy. Dahil pagod na pagod po sila noon at mahimbing na nakatulog kasama namin ni Brando. Pagputok ng araw noon ay umalis na rin kami agad. Nang makabalik na nga kami sa Maynila ay wala kaming pinagsabihan ng tungkol sa aming mga engkwentro. Alam rin po kasi namin na wala namang maniniwala kung ikwento pa namin sa ibang mga kasamahan yung mga ganong pangyayari. Baka pagtawanan lang po nila kami dahil karamihan din po sa amin ay hindi naniniwala sa mga ganon. Nung taon din po na yon bago nangyari yung pandemya, umalis na po sa trabaho sila Istong at Kaloy. Balita ko ay narehab rin po yung dalawang to dahil sa adiksyon. Sa totoo lang, hindi po namin makakalimutan yung mga karanasang ito kahit hindi na rin po kami nagkakasama. Alam kong ganon din sila. Kahit ako nga kapag gabi, tuwing naaalala ko ito bago matulog, nanginginig pa rin ako dahil kinikilabutan ako. Gayunpaman ay dito ko na nga tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating narrator.